Kwento pa more! Hugot pa more! Ituloy na natin ang Afternoon Kwentuhan. Kwento 1 with Lil Vinci sa 1FM. Na-enjoy ko mga kawan yung awitin ng Heaven Knows, no? When the ocean is something for to me. Pero hindi ko matandaan yung lyrics. Ang hina ako sa lyrics dun, eh. English kasi, nahirapan ako, eh. Pero ang ganda ng awitin na yun, no? Ang ganda ng kantang yan, no? Talagang hugot na hugot dyan ng orange and lemons, mga kawan, eh, no? Sa may mga hugot dyan, mga kawan, ako Monday na naman. Sipag ko, no? Kala nyo, walang bonus to. Joke lang. Kidding aside, mga kawan, hello sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng mga nagmamahal sa atin. Merry, Merry, Merry Christmas! And syempre mga kumani, happy holidays, no? Happy Thanksgiving, no? Sa iba rin, no? Ang tawag nila dito, kawan, ay hindi Merry Christmas, kundi Thanksgiving, no? Kumbaga, ito yung parte ng pasasalamat, no? Sa bawat isa, pagmamahalan sa bawat isa. But araw-araw naman pwede nating gawin yan, kawan. At syempre, bago muna ako mag-umpisa, kawan, baka malimutan ko na naman ang mga bati ko sa inyo dahil Pasko ngayon, kawan. Big shoutout po muna. At 3rd anniversary pala, no, kawan, ng, wait lang, 4 Angels, no? 4 Angels ba to? Painting services. Ayan, sabi nga daw nila dito, we offer paint and repaint of those, ano to? Okay. We offer paint and repaint, no? From Cavite Fabrication, no? Waterproofing, hose renovation, and etc, no? Nako, napakadami pa lang kayang gawin nito mga to, no? Kumbaga, 4 Angels, no? Para 4 Angels painting service, no? Ito muna, para kontakin nyo kung sa mga gusto magpagawa, no? From Cavite sila, mga kawan. Number nila is 0985-1606-171, no? Hanapin nyo lang si Enisto O. Rebay. Yan, maraming salamat din dyan sa mga mabubuti naming manggagawa, no? Gumawa ng aming tahanan. Maraming salamat po sa inyo. Garantisadong mababait, mahuhusay, magagaling, mga kawan. At talaga maaasahan mo yung mga yan, no, mga kawan? At syempre, binibati ko rin, mga kawan, mga iba nating kakwentuhan araw-araw, no? Merry Christmas po sa inyong lahat. Maraming salamat, no? Grabe, kawan. Pasko na, ang bilis ng araw, ang bilis ng panahon, no? Pero hindi na nga ako nagpalagay dito ng Christmas lights, no? Mga Christmas tree sa gilid ko. Okay lang yan, mga kawan. Pero pwede rin naman natin lagyan to, eh. Pwede naman natin lagyan to mamaya ng pagbalik natin ng mga Christmas lights yung gilid natin. Pero kasi, kawan, wala naman yan, eh. No? Kumbaga sa akin, kawan, ang mahalaga, araw-araw ang Pasko sa atin. Bakit? Siyempre, kawan, araw-araw naman talaga dapat tayo nagmamahalan, no? Huwag mo lang mamahalin yung mahal ng ng kumpare mo. Mahirap 'yon, kawan. Away 'yon, gulo 'yon, kawan, gulo 'yon. Okay na yung ninong ka na lang ng bata kaysa maging ama ka ng bata. Diba? Mahirap yun, kawan. Problema yun, kawan, Anyway, kidding aside, kawan, ngayong araw na to, ngayong Kapaskuhan, halika, samahan ninyo ako maipagkwentuhan. Pero nga, sabi nga daw dito, kahit Pasko na, kawan, may humugot pa rin. Grabe, mga kawan. Kumbaga, may naghatid pa rin ng kanyang kwento. At talagang naantig ang puso ko dun sa kwento ni Ate Girl, no? Ang hugot niya nga dito sa kanyang kwento, dahil Monday hugot ngayon at araw-araw naman tayo naghuhugutan dito sa kwentuhan, sabi niya nga lang sa hugot niya, mga kawan, masakit pala, DJ Low Vinci, makita yung taong
Masakit pala DJ Lou Vinci na makita yung taong hindi mo napahalagahan. At ngayon ay masaya na siya sa iba. Parang aray. Masakit yun Yeah. Sakit lang kawan, di ba? Na yung mga ganitong mangyari, no? Na masakit pala. Sabi niya, na DJ Lou Vinci na makita yung taong hindi mo napahalagahan at ngayon masaya na siya sa iba. Naku kawan, magandang hugot to. At agree ba kayo kawan dun sa sinasabi niya na masakit ba talaga para sa atin na makita na natin yung taong hindi natin napahalagahan pero masaya na siya ngayon sa iba, kontento na siya ngayon sa iba, komportable na siya ngayon sa kasama niya, wala na siya ngayong isipin, no? Kumbaga all goods, all safe na siya mga kawan, no? Nako, pag-usapan natin to at pagkwentuhan natin ngayong araw na to. Pero kawan kadalasan talaga masakit talaga makita yung mga ex natin na masaya na sila. No? Pero kung wala ka namang ginawa at maayos ka naman talaga kawan, ba't ka masasaktan? Dapat maging masaya ka nga kawan, no? Dapat maging masaya ka. Pero kawan, nako, samahan ninyo ako makipagkulitan at kwentuhan ngayong araw na to at marami tayong hugutan na pagkukwentuhan. Kasama nyo ang taga-kwento ng bayan. Basta wag mong kakalimutan na mag-text sa 099896197111. And also kawan, may have a Facebook Live. So pwede ka mag-comment dyan mga kawan. No? Drop mo lang ang comment mo. Huwag ka mahiya at pagkwentuhan natin ngayon yan mga kawan. Ako! Ito yung mga gusto ko Ito yung mga gusto kong parte, no? Pasko na pero nagkakasakitan pa tayo ng saloobin. Bakit ka ganyan, ate girl? Kasalanan ko din, pinili ko yung ganun. Pinili ko yung ganung pinili ko ganung topic ngayong araw na to, no? Siya yung nabunot ko. Kanina kasi kawan, habang namamahinga ako bago ako mag-ere, nagpipili-pili ako ng mga comment ninyo, chat ninyo, yung mga ganun na DJ Lou Vinci, pagbigyan mo naman na mabasa mo ang aking hugot. So siya yung nabasa ko si ate girl. At napaisip din ako, no? Oo nga, no? May mga tao tayong hindi napahalagahan. May mga taong hindi napahalagahan. No? Dinadamay ko pa yung sarili ko Issue kayo, walang ganoon sa akin, no? Ano mo kalawan, no? Yung mga ibang tao talaga, no? May mga tao silang hindi napahalagahan. No? To be honest and seryoso muna, may mga tao talagang hindi napahalagahan. Pero yung mga taong hindi napahalagahan na yun, nakahanap sila ng kaligayahan nila. At masakit yun para sa mga taong hindi nagpahalaga sa kanila. Kasi alam mo kawan, lahat naman tayo worth it mahalin. Lahat tayo may kanya-kanyang halaga. May kanya-kanyang worth, kawan. So kung pumunta tayo sa taong hindi marunong magpahalaga ng halaga natin, magsisisi din yan. Sabi nga daw nila nasa huli ang pagsisisi, kawan. Sa mga nanakit sa'yo, kawan, magsisisi din yan. Lil Vinci, May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Gusto ko nang bumitaw, lalong wala na pang regalo. Gusto ko nang magtago, mamaya sa mga inaanak ko. Nako, hirap niyan kawan, no? Minsan ang sakit din sa ulo magpasko. Dito daw kawan sa'yo din mag-isip kawan to be honest, ang hirap lang din kasi kawan kapag Pasko, nag-iisip ka ng regalo sa mga taong importante sa'yo. Kumbaga hindi naman na mahirap magpasko, but ang hirap mag-isip ng regalo. Diba? Siyempre lahat naman ng taong nasa piling mo, katabi mo ngayon, mahahalaga yan No, mahalaga yan. And ang hirap lang isipin, ang hirap lang din na pagpasyahan kung ano bang bibilin mo sa mga tao mahalaga sa iyo. Siyempre, lalo na kung mahalaga sa iyo, di ba? Grabe yan. Kapag mahalaga sa iyo, dapat talaga hindi man na sobra-sobrang mahal, pero dapat yung memorable, no? Yung may tatak sa kanya kapag nagbigay ka nang hindi niya malilimutan. Di ba? Dapat ganun
Pero sa akin, kawan, kung tatanungin nyo ako, ano bang gift mo sa taong minamahal mo, DJ Low Vinci? No, sa akin lang naman kung ang regalo lang naman ang usapan, kawan, hindi ako materialistic Hindi ako nagre-regalo ng mga mahal. No, hindi ako masyadong mapagbigay ng regalo. But, syempre tinatansya ko rin. It depends syempre kung anong klase ba yung partner mo. But, ako kasi naniniwala ko na ang taong nagmamahal sa akin at sa mga pamilya ko ay gusto niya lang din ay tunay na pagmamahal, no? Ganito lang ako, pero ganito na talaga ako. Wala na mababago, ganito na talaga to. Diba? Kayo, kawan, diba? Masarap yun kawan no? Na maibigay mo yung talagang best mo na pagmamahal sa taong minamahal mo. Wala lang regalo yan. Daig pa ng regalo kapag binigyan mo ng walang halagang regalo, no? Kumbaga, walang halaga, walang kapantay, no? Na regalo yung mga ganun, no? Yung unconditional love, no? Sabihin naman ito si DJ Lobby, ang hirap paniwala. Good vibes lang tayo, kawan. Good vibes lang tayo. Anyway, mga kawan, may mga nagko-comment na. At syempre, may mga nagte-text na sa atin ngayon, mga kawan. Hello sa inyong lahat. Good afternoon. Mga kawan natin and avid listener dito sa Kwentuhan. No? Mga kawan, ikaw ba kawan? Ikaw ba kawan? Naniniwala ka dun sa sinabi kanina ng ating hugotera of the day. Ngayong Monday, no? Paskong Pasko, hugot! No? Kumbaga, naniniwala ka ba doon na may mga tao o may tao tayong hindi pinahalagahan pero sobrang sakit nung makita na natin siya na masaya na sa iba? Ayan, kawan Pero kung ako tatanungin ninyo, kung ako, kunyari pero hindi pa naman nangyayari sa akin yung ganun Hindi pa naman sa akin nangyayari yung ganun, kawan. Kumbaga, ayoko rin mangyari and masaya naman ako ngayon, 'di ba? Shout out sa aking Merry Christmas, yan no. Nanonood ngayon yan, no, si Abigail, yan. Happy. Ayan. Divera, no. Hello sa iyo, Abigail Divera. Yan. Anyway, kawan, ito nga no. Punta nga tayo dito sa ating hugot, no. Kung sa akin lang, kawan, masakit 'yun. Alam mo bakit? Kumbaga kung lalaking magsasalita sa lalaking part muna tayo. Kasi syempre lalaki ako Ano yun? Gulat ako Nagulat ako dito may tumunog Wait lang, sige tuloy natin. Noon ba naman, Paskong Pasko, ba't parang pang November 1? Paskong Pasko, may mga tumutunog dito. Unti lang kami dito, hoy. Ano ba naman yan? Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko. Trabaho lang, walang personala. Eto naman to mga to, para naman di mabiro. Ito na. Kung ako lang, kawan, kung ako lang din ang tatanungin nyo, natakot ako Eto kung ako lang din tatanungin nyo para sa bilang akong lalaki, masakit yun, kawan. Kasi kawan, kami mga lalaki, may pride kami. 'Di ba? Alam mo yun, yung pride namin na ang mga lalaki kasi gumagawa ng kalokohan yan pero takot magawa ng kalokohan yan Nagigets nyo yung point? Yung mga lalaki ang hilig gumawa ng kalokohan yan. Ayan bato-bato sa langit, matamaan, wag pangit Ang mga lalaki, ayan ako mismo, tumatayo na sa mga lalaki. Mga lalaki kadalasan, alam mo, mahilig gumawa ng kalokohan, mabilis makaisip ng kalokohan, pero takot yan magawan ng kalokohan ng partner nila. Totoo yan. Kasi natatapakan ng pride nila. Natatapakan ng pagiging lalaki nila. Namin pala. Parang di ako lalaki. Parang napaisip kayo dyan DJ Lil Vinci, di ka ba lalaki? Dahil natatapakan ng pride namin at pagiging lalaki namin. Totoo yan, kawan. Lalo na kung ako, kunyari, may tao akong minahal.
tapos hindi ko napahalagahan, tapos masaya na siya ngayon sa iba. Masakit yun. Di ba? Na makita mo yung taong hindi mo napahalagahan, na hindi mo nabigay yung best mo, na hindi mo siya napasaya, puro sakit ang nabigay mo, tapos makikita mo ang saya-saya niya na sa iba. Masakit yun. Pero aside, no, doon sa pagiging masakit para sa'yo, kadikit nyon, masaya ka. Bakit? Kasi yung mga hindi mo na ibigay sa kanya, nabibigay na ng iba. Para lang sa akin, para lang sa akin. Siguro kung ako yun. Kung ako ang maka-experience na ganun, masakit sa akin yun, pero masaya pa rin ako. Kasi dalawa yan. Totoo naman, na masakit para sa isang tao, na may tao kang minahal, o may tao kang kinilala, ito na lang may tao kang kinilala pero hindi mo pinahalagahan. Kumbaga ang tawag doon, intro boys ka lang. Umintro ka lang, pero hindi ka consistent. 'Di ba? Hindi ka sincere sa ginagawa mo. Mahirap yung ganun. And ang pinakamasakit, kawan, bilang isang lalaki, yung hindi mo na ibigay yung best mo at hindi mo na offer yung talagang totoong ikaw, tapos ginagawa ng ibang lalaki. 'Di ba? Parang binubuhusan at nauupod kang kandila yun, kawan. Kapag ganun. Pero alam mo, kawan, kung ang sa akin mangyayari, magiging masaya ako. Kasi syempre, dapat kailangan natin tanggapin minsan ang mga pagkakamali natin bilang isang lalaki. Na kaya tayo minsan naiwanan, kaya tayo iniwan, kasi dahil din sa atin. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi lahat. Lahat ng lalaki kaya naiwanan dahil nagloko, dahil hindi marunong magpahalaga. But karamihan na hindi nabigyan ng kahalagahan yung partner nila. Kaya yung nakahanap ng iba, sumaya na doon, masakit sa atin yun. Pero tulad nga ng sinabi ko sa'yo, kailangan mong tanggapin at kailangan mong maging masaya. Dahil yung partner mo na hindi mo nabigyan ng halaga, pinapahalagahan na siya ngayon ng iba. Aray. Di ba? Kailangan mong tanggapin yun, dude. And kailangan mong tanggapin yun bilang ikaw na hindi mo pinahalagahan yung tao. So punta naman tayo, kawan, dun sa girl side. Lil Vinci May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Big shoutout muna sa aking kapatid na si AJ Shalsita, Miguel Bautista Shalsita, no? Yan, at syempre si Abigail De Vera, Akri Shalsita, Bong Labong, Benoki, hello sa'yo. At syempre Kanyalita family, Shalsita family, ang aking lola, hello po sa iyo. Nanay Lourdes, I love you so much. Mami Lenny, hello po sa inyo. Siyempre, nalalapit na birthday ng kapatid ko. Yan bukas, happy birthday. At syempre, bukod dyan mga kawan, sa mga Just Lifers community, sa mga nakatutok ngayon, hello po sa inyo, taga Batangas, Mindoro, Tarlac, Tacloban, Butuan, Surigao, Lucena, Puerto Princesa, Baler, Legazpi, at syempre sa mga ibang taga-lugar pa, hello po sa inyo. At mga Nightmares Manila, hello po sa inyo. Sila brother dyan, yung mga kaibigan natin dyan, ako napakarami. Moon Club family, hello po sa inyo. Ano pa ba? Ang dami ko pang gustong batiin at 1FM family, Radyo Pilipino family, Merry Christmas sa atin lahat. Ayan mga kawan dire-diretso lang ating kwentuhan Ayan binabati ko kayo baka sabihin nyo hindi to live stream Sabihin nyo, ang tamad-tamad ko. Ayan, live yan live yan. Sa mga hindi pa nababati, pasensya na kayo kawan. Isa-isayin natin yan. Gagawin ko ang aking best para mabati kayong lahat. No, I love you so much everybody. Merry Christmas. Nanay Dulce, happy Merry Christmas. Happy na, Merry pa. At syempre si Tita Grace Camiler, hello po sa inyo. At Direct Antay TV, hello po sa inyo lahat. At kala Christine Joy, ayan po na nanonood sa atin ngayon. Hello po sa inyo mga kawan.
Alright! Alright mga kawan, nagbabalik tayo ngayon, no? Naku, ang ganda ng kwentuhan natin ngayong Pasko, no? Medyo masakit sa puso. No, eto naman kawan, no? Punta naman tayo sa kanina nga natin pa nagkukwentuhan. Yung girl side naman kawan, no? Kumbaga ito si ate girl kasi siya yung nag-share sa atin eh. So it means, sa kanya nangyari na hindi niya napahalagahan yung guy. And ano mo kawan, habang naka-commercial tayo, tinanong ko siya, ate girl, okay lang ba kwento mo sa akin na mas detalyado at malinaw yung pangyayari? Alam mo, meron daw siyang guy na nakilala. Nakasama niya ng matagal. 3 years. Matagal na din yun yung 3 years Hindi na rin na biro yun. At ang mahirap daw kawan is yung panahon na nagsasama sila, parang siya kampante. Komportable lang siya. Hindi niya nasusuklian yung love ng partner niya. Hindi niya napaparamdam na pinapahalagahan niya yung partner niya. Nakikita niya o nadadama niya yung mga effort. Hindi kawan. Kumbaga, masyadong naging kampante nung panahon na in relationship siya. At nakakalungkot lang kawan, yung tao na hindi niya pinahalagahan, hindi niya minahal ng sobra-sobra, meron na ngayon nagpapaligaya. Meron na ngayon na nagpapasaya at kailanman hindi niya na mababalikan yon. Alam mo, sa girl side naman, mahirap kasi minsan ng mga babae is hindi natin alam mag-isip. Minsan kasi ang mga babae hindi showy Iba-ibang ugali ang mga babae, kawan. Kumbaga, may mga babae na akala mo hindi sila nagiging masaya. Pero yung pala, sinusulat nila yung mga saya nila. May mga ganun babae Minsan may mga babae pala na hindi niya masyado, hindi niya napapakita na na-appreciate niya yung guy, pero pinagdadasal niya yun. Sobrang saya niya kapag kasama niya yun. Nami-miss niya. Hindi niya lang kasi pinaparamdam yung mga ganun kasi natatakot siya baka i-take advantage siya. Yung mga ganun gawan Iba-iba ang ugali ng babae. No? Siguro, doon sa part ni ate girl, ang nakikita ko lang is, hindi sila nagkaunawaan. Hindi nila nahuli yung gusto nila sa isa't isa. Like yung guy, syempre, may mga lalaki na gusto showy, mamakita nila na na-appreciate sila, di ba? Tayo din, di ba? Minsan gusto natin na nakikita, na na-appreciate tayo, nararamdaman yung love natin na ino-offer, di ba? And minsan gusto nila vocal ka masyado, sabihin mo sa akin na nararamdaman mo. Minsan kasi may mga babaeng hindi vocal, di ba? Di ba? Iba-iba kasi ang love language ng bawat tao. But kailangan mo unawain yung partner mo. Kailangan mo intindihin. Kailangan mo din mag-adjust. Hindi lagi isa lang. Kailangan balanse pa rin kayo. Tingin ko yun ang naging main problem. Na hindi nila naintindihan yung isa't isa. Hindi nila naunawaan yung isa't isa. Kaya ganun ang kinalabasan. Mga kawan, sabi ko nga di ba lagi, na hindi rin magkiklik ang love team o love, yung relationship ninyo kung hindi kayo parehas marunong mag-adjust. Kasi magkikilala kayo, kadalasan magkaiba ng ugali, magkaiba ng gusto, at minsan nga kadalasan yung mga ayaw mo pa, yung pa yung bibigay sa iyo 'di ba? Kaya minsan kailangan mo unawain at mag-adjust. Ang tingin ko na kailangan mong tanggapin yung pangyayari, ate girl, na naging masaya na siya sa iba ngayon. Kailangan mong tanggapin na may tao na nagpapahalaga sa kanya. And huwag kang malulungkot, maging masaya ka. Dahil yung tao nga minamahal mo o minahal mo din, na hindi mo lang siguro napakita o naparamdam sa kanya na mahal mo siya kaya akala niya
ayaw mo siya, akala niya hindi mo siya pinapahalagahan. Diba? Ayoko kasing idiin pa sa'yo na yung sinasabi mo na hindi mo napahalagahan eh. Hindi ako naniniwala na sa 3 years nyo, hindi mo rin siya pinahalagahan. Pinahalagahan mo rin yan. Sadyang siguro, yun ang dinidikdik niya rin sa'yo, kaya mo ginaganyan yung sarili mo eh. Kaya mo sinisisi yung sarili mo. Pero, alam mo, lagi mong tandaan na kung siya nakahanap na nagpapasaya sa kanya, may tao din na darating sa'yo, napapasayahin ka rin at mapapasaya mo rin yon. Alam mo, lesson learned. Natuto ka na dapat sa mga pangyayari na yan. Alam mo na dapat yung gagawin mo kung oras na may makilala kang tao at may mangilala sa yung tao. And sabi nga daw nila, every time na may makikilala tayong tao, every time na may dadating sa ating tao, meron tayong matututunan doon. At yung matututunan natin doon sa tao na yon, mawala man siya, mabibit-bit natin yan sa ating biyahe. And naniniwala ko, ate girl, ngayong Pasko na to, may taong darating din sa buhay mo. Hindi man siguro ngayon, malay mo sa 2024, no? Yan mo, irereto kita sa mga kaibigan ko, ate girl. Irereto kita sa mga kaibigan ko dito. Oh, taas-taas kamay kung sino mga single dyan. Lil Vinci May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Merry Christmas, everybody! Nako, ayan na. Ano kaya mga handa ninyo, no? Mamaya, no? May mga lechon ba kayo? Wow, sarap! Fruit salad, yes! Walang kamatayang apritada. Ano pa ba? Mga Shanghai. Yan, matik yan. Shanghai. Lalo na kapag may birthday. Kare-kare. Yan, ang sasarap ng mga lutong ganyan. Carbonara. Spaghetti. Spaghetting bababa. Kanya-kanya ng luto yan, kawan. Alam ko naman, abalang-abalan na kayo, kawan, sa pamamalengke, no? Pero yung iba kasi nag-advance na ng pamimili, kawan, para di na sila nakikisabayan. Pero yung iba ngayon, naghahabol pa yan. Naghahanap pa sila ng mga panregalo mamaya, nag-iisip pa sila ng mga papremyo, palaro. Nako! Baka naman, bigay ko address ko sa inyo. May regalo ba ako dyan? Siyempre, bago ang lahat, kawain ako, napakasaya ko lang kasi nga, nako, Pasko na, di ba? This is it, pansit, di ba? Pasko na, kawan, biruin mo, 3 beses na tayo na taon na magkakasama ngayong Pasko. Grabe, kawan. Grabe. Tagal na natin magkakasama, no? Hindi ba nga nagsasawa sa mukha ko? Huwag kayo magsasawa. Ganito na talaga to. Wala na kayong magagawa. At syempre, mga big listeners natin ngayon na bumabiyahe, mga biyahero at biyahera natin na naghahabol papunta sa kanilang mga tahanan. Bumabiyahe papuntang probinsya, mga kawan, ingat-ingat lang at Merry Christmas po sa inyo, no? At lagi nyo lang tatandaan na araw-araw pwede maging Pasko, hindi lang ngayon. Ang pagbibigay ng regalo kahit kailan yan, pwedeng-pwede yan. Kung wala ka man ngayon, maibigay na regalo, maging mabuti ka lang sa kapwa mo, sapat na yan, mga kawan. Kumbaga, ang pinakamagandang regalo mo ngayon sa kapitbahay mo, wag mo na siyang imarites. Grabe ka na. Sobra na yan. Mekos ka na yan. Insan, grabe na yan. Di ba? Kaya wag na. Bawas-bawas din ang pagiging marites, no? Sa mga kapitbahay, yun lang, no? Yun lang ang mahalaga. Tapusin na natin mga inggitan. No, pagod na si Aling Nene. Yung tindahan niya, lagi na lang laman ng kwentuhan. Paawa naman kayo.
Tsaka sabi nga daw ngayon, mas maraming blessing ang marunong rumespeto at magmahal sa kapwa mo, no? Dapat marunong din tayo mag-give back ng blessing natin sa mga kapwa natin, no? Yun ang the best dun, kawan. Kaya, nako, dapat maging grateful tayo everyday, kawan. Yun eh, grateful, no? Dapat magpasalamat tayo na buhay tayo ngayong Pasko, ngayong kaarawan ng December 25. Diba? Maging masaya ka, kawan, at magpasalamat ka na kahit wala ka mang sobra ngayon laman sa bulsa mo, no? Na saktong-sakto lang. Parang napalunok ako dun kasi saktong-sakto lang na rin talaga yung laman ng bulsa ko eh. Yun at yun na yun. Wala na tayong magagawa. Nakakalungkot lang, no, kapag ganun. Pero okay lang yan. Maging positive ka pa rin, kawan. Siyempre, darating ang panahon na ganyan man ang iyong bulsa, dadami din yan. Kaya mga kawan, maraming salamat sa inyo. Keep safe always and God bless you. Lagi lang kayong magpasalamat sa taas at syempre pasalamatan din ng mga tao nagmamahal sa'yo, no? At gumawa na mabuti sa araw-araw. At lagi ko ang sinasabi sa inyo mga kawan, sa bawat awitin na ating napapakinggan, meron tayong kwentong mapaghuhugutan. Ayan! At higit sa lahat, mapagkukwentuhan. Kaya mga kawan, once again, Merry Christmas! Enjoy nyo po ang long weekend. Kasama ang iyong pamilya, kasama ang iyong minamahal, kasama kung sino man ang kasama mo dyan. Naku ka, ingat lang. Enjoyin mo lang, kawan, ha? Huwag ka na muna ma-stress. Tanggalin mo ang stress mo sa buhay. Kaya mga kawan, lagi lang kayo tumutok dito lang yan sa 1FM. 1 lang yan. At kung hindi ka pa naka-like at follow sa aming Facebook page, mag-follow ka na 1FM mga kawan. At syempre, marami kaming content na nilalabas dyan. Once again, my name is Lil Vinci, taga-kwento ng bayan. Lagi, Mondays to Fridays, dito lang yan sa 1FM. 1 lang yan. Kwentuhan na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwentuhan na!